Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad ng patalinhaga, maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro, ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo ay ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing," kayong hindi mo nakikita ang tahilan na nasa iyong mata? Mapagpaimbabaw. Alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakakita kang mabuti. Sa gayoy, maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Minsan lang magtanong si Jesus sa mga tao. Pero itong tanong na ito ay hindi lang para mag-isip ang tao, kundi higit sa lahat para gisingin ang tao. Minsan lang magtanong si Jesus. Madalas, sinong tinatanong? Hello. Ang madalas na itanungin, si Jesus. 'Di ba? Madalas siyang tanungin ng mga Pariseyo, ng mga eskriba. Ngunit yung tanong nila kay Jesus, hindi para makaalam, kundi para subukin siya, para siluin siya. Di ba tayo, pag nagtatanong, gusto mong may malaman, tama ba? Pag nawawala ka at hindi mo alam ang lugar, anong gagawin mo? Di ba? Nagtatanong ka, di ba? Saan ka nagtatanong? Sa pulis, kanino pa? O sa mga tricycle driver, di ba? Yung may mga alam ng lugar. No? Kapag nagtatanong, gusto mong makaalam. Si Jesus, pag tinatanong, sinusubok siya. Pero si Jesus, sa araw na ito, siya naman ang nagtanong. Ngunit, ang tanong niya ay para gisingin ang tao. Hindi kailangan ni Jesus ng sagot, kundi kailangan niya mamulat ang tao. Tinanong kasi ni Jesus ang kanyang mga alagad ng patalinhaga. Makatalinhaga ang tanong ni Jesus. Ang tanong niya, maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kung sagot lang ang gusto na makuha ni Jesus, alam natin ang sagot. Tama ba? Alam mo ba sagot? Hello? Anong sagot? Sino nagsabing oo? Anong sagot? Yes. Hindi. Hindi maaring maging taga-akay ng bulag ang isang bulag. Pero dahil gusto niyang magising ang tao, gusto niyang mamulat ang tao, kaya ang sagot, kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon.
ang sagot ni Jesus, hindi oo o hindi. Ang sagot, yung resulta kapag ang nag-akay sa isang bulag ay isa ring bulag. Kuminsan ganun, dapat sabihin na sa atin yung magiging resulta no? Para nalalaman natin ang gagawin natin. Tama ba? Diba? Ang hirap sabihan ng anak na, mag-aral muna, ha? Huwag muna boyfriend, no? Hirap sabihan ng ganun, Kasi hindi nila alam kung anong mangyayari. No? Pwede mong sabihin na lang, mabubuntis ka, mag-aral ka. Di ba? Kasi yun ang resulta kapag puro boyfriend, puro pagrerelasyon ang inisip. Di ba? Huwag ka nangangaliwa, Huwag mo na sabihin yun. Sabi mo, masisira ang pamilya kapag nangaliwa. Di ba? Sabihin mo na yung resulta. Minsan, tegas ng ulo ng tao Pag sinasabi mo yung ginagawa, hindi namumulat sa resulta. Kaya mga kapatid, ito ang nais ni Jesus na matutunan natin ngayon, ang mamulat sa ating mga kabulagan na naging dahilan ng ating madalas na pagkahulog. Ito ang nangyayari sa tao kapag hindi nakikita ng mabuti ang tinatahak, nahuhulog. Sabihin mo nga po, kabulagan. Pakitingnan ng katabi. Dilat ba o pikit na? Iba ba yun? Ito ang mga lagi nating kahulugan o yung nahuhulog tayo sa mga ganitong bagay. No? Iba't iba ang ating pagkahulog. Maaring yung pagkahulog ko, iba sa pagkahulog mo. Di ba? Pero tingnan natin, saan ba madalas nahuhulog ang tao? Una, ang tao madalas mahulog sa maling tao. Ang tao madalas mahulog sa maling tao. Pag-ibig man yan, sino yung mga nahulog sa maling pag-ibig? Alam mo na, di ba? Pag-ibig man yan o kaibigan, di ba? May mga kaibigan tayo, malay ba nating traidor? Si Jesus, di ba? Nahulog din. Masasabi natin sa maling tao. Pero para kay Jesus, hindi sila maling tao. Sino ba nagkamali? Si Jesus o sila? Sila, si Judas. Hindi naman siya nagkamali Ang tao, madalas mahulog sa maling tao. Pag-ibig man, kaibigan, o pinipiling binoboto. Yan. Nahulog kayo. Sige, boto pa more. Dahil hindi tinitignan ang tinatahak, kaya ayan, nahuhulog, nagkakamali, nadadapa, nasasaktan. Imulat kasi ang mata. May asawa na pinapatulan pa. Hello? Tapos iiyak-iyak ka ngayon, nahulog ako sa maling tao. Alam mo nang may asawa. May kilala kayong ganon? Ang kulit, di ba? Ang kulit. Alam na nating magnanakaw. Binoboto pa. Ang kulit, di ba? Di kayo makasagot. Di ba? Sinuhulan ka na, binoto mo pa. Isang sinyalis na yan Sinusuhulan ka, alam mo, sa huli, babawi. Di ba? Yan ang nakakalungkot. Pag hindi mo alam at hindi mulat ang iyong mata sa tinatahak, ikaw ay mahuhulog. Pangalawa, na madalas mahulog ang tao ay sa pera. Una, nauhulog ang tao sa maling tao. Pangalawa, nauhulog ang tao sa pera. Walang masama sa pera. Pero kung hindi ito tinitignan ng maayos, hindi nito tinitignan ng tama, dito nahuhulog ang tao.
kapag naging ganid at madamot. Wala namang masamang yumaman, pero daanin mo to sa mabuting paraan. Tama? Kung tayo nga lumalaban ng patas, lumaban din kayo ng patas. Ha? Tingnan mo, ang daming ghost project. Ha? Ayaw lumaban ng patas. Gusto kumubra ng kumubra kasi nahulog na sa pera. Huwag na tayo manisi ng ghost project. No? Nagsimula rin naman yan sa atin. Yung mga simple natin. O, di ba? Nung bata, sasabihin mo, Nay, may project kami. Pengi 1,000. Nay, may project kami. Magkano hinihingi ng anak nyo sa project nyo? Ng mga anak? Ha? May project ba talaga? O, di ba? Wala namang project. O, di ba? O, kasi nung bata pa, mahilig humingi ng pang-project kahit walang project. Muta mo na? Kaya ngayong matanda na, ghost project. Ganyan Bakit? Kasi nakatingin lang sa pera. At dyan tayo madalas mahulog sa pera. Kahinaan ng tao, pera. At marami pang iba. Nahulog tayo sa bisyo, nahulog tayo sa kapangyarihan, nahulog tayo sa kasikatan, nahulog tayo sa impormasyon. Maliman. Diba? Maling impormasyon. No? Yung nagsisinungaling ka. Yan, maling impormasyon, yung pangangalat ng ganyan, yung pagsisinungaling, no? Yung may kumakatok, naniningil, sasabi mo, anak, sabi mo, wala ako. Diba? Ba't ka nauhulog doon? Kasi, hindi nag-ipon ng pambayad. Hindi nagtabi ng pambayad. Inuna ang parcel. Alam niyo ba yung parcel? Yung mga chine-check out nyo. No? Check out ka ng check out, pero ayaw mo magbayad ng utang. Mali ang tinitignan. Nabubulagan. Kaya nga ang paalala ni Jesus, alisin ang mga tahilan ng ating mata. Bago mo alisin ang tahilan ng mata ng iba. Nakakatawa ngayon. Alam nyo ba yung mga nangyayari sa paligid natin? Yung nagpapaamin sa magnanakaw ay isa ring magnanakaw. Tingnan mo na, ang galing, no? Aktingan ng aktingan. Kala mo walang ninakaw. Pero sila pala ang magnanakaw. Paano mo mapapaamin? Kung ikaw mismo magnanakaw. Paano mo sasabihan wag mga bet? Kung ikaw mismo kabit. Hello? Paano mo masabi magbayad ng utang kung ikaw mismo ay hindi nagbabayad ng utang? Paano mo masabing mag-ipon kung ikaw mismo walang ipon? Ang galing natin, no? Nakakatawa. At madalas nahuhulog tayo sa ganito. Bakit? Kasi kahit tayo, mayroong mga tahilan. Ano yung tahilan? Wooden beam, no? Kahoy. Ano sinasabi? Alisin mo muna yung tahilan mo. Inaalis mo ang puwing ng iba. Ano yung puwing? Di ba yung alikabok na maliit? Gusto mo, alisin ang puwing ng iba, pero ikaw, may tahilan. Merong kahoy sa mata. Kaninong mas malaki ang problema? Sa'yo. Sa atin. Sa sarili natin. Kaya ayusin natin sa atin at saka natin ayusin sa iba. Mga kapatid, ang panyaya, buksan ang ating mga paningin. Hindi lang para wag mahulog at wag madapa. Buksan ang paningin at tumingin kay Jesus. Dahil siya ang magbibigay ng liwanag sa ating mga mata. Amen? Amen.